March 2, 2016. Wedding anniversary sana ng mag-asawang Richard at Pearl Santa Ana ang araw na yon. Pero ipinagpaliban na lang muna nila ang kanilang celebration. Wala kasi silang sapat na pera para ipanghanda. Bale, pang 3rd anniversary na sana nila ito. Ganun pa man, kailangang umalis ni Richard dahil meron siyang job interview na pupuntahan sa Quezon City. Naiwan niya sa bahay ang kanyang mag-ina na si Pearl at ang kanyang 2 years old baby na si Denzel. Ini-expect din kasi ni Pearl ang pagdating ng taga-telecom para ayusin ang kanilang internet. Binilinan pa siya ni Richard na picturean ang job order at hinga ng ID ang mga magre-repair bago ang mga ito papasukin sa bahay para makasiguro sila na legit ang mga ito at saka ito nagpaalam at umalis na. Noong araw ding iyon, habang nasa Quezon City, tumawag si Richard sa kanyang mother-in-law at nagsabi na silip-silipin ang kanyang mag-ina dahil hindi niya itong makontak. Agad namang tumalima si Mrs. Helen Bone at nagsadya sa bahay ng mag-asawa. Habang papalapit si Mrs. Bone sa gate ng bahay, napansin niya na nakaawang ito kaya dumiretso na siya ng pasok. Pero muli siyang nagtaka nang makita na bukas din ang pinto ng bahay. Hindi kasi ito pinababaya ang ganoon ni Pearl, lalo na at silang dalawa lang ng bata ang tao sa bahay. Habang papasok sa loob, nakita niya ang mga unan at mga laruan ng bata sa sahig hanggang sa bigla na lang siyang napaurong nang makita ang kanyang apo. Doon ang bata, nasyak siya at nagsisisigaw. Hinanap niya ang anak na si Pearl. Nakita niya ito sa banyo, nakahiga ng pabalandra sa sulok. Wala itong saklot at naliligo din sa sariling po. Nagmamadali siyang lumabas at nagsisisigaw ng saklolo. Sa tulong ng mga naalarmang kapitbahay, mabilis silang nakatawag ng pulis at agad na dinala sa hospital ang bata at si Pearl. Pero hindi na nakaabot ng buhay sa hospital ang baby na si Denzel, habang si Pearl naman ay nagkaroon ng brain hemorrhage dulot ng matinding paghataw na kanyang natamo. Binawian siya ng buhay makalipas ang isang araw. Nabalita ang kalunos-lunos na pangyayari sa mag-ina sa mga TV at pahayagan at madami ang naawa sa sinapit ni baby Denzel at ni Pearl. Sino walang puso ang gagawa ng ganon sa walang kalaban-labang babae at sa kanyang sanggol? Marami ang nakasimpatya sa naulilang ama at asawa na si Richard Santa Ana. Kahit sino mang tao ay hindi gugustuhing mapunta sa kanyang sitwasyon. Hustisya ang kanyang isinisigaw. Nakalipas na ang 1 linggo pero wala pa ring malinaw na lead sa kaso. Pero nung sumapit na ang March 18, 2 linggong matapos ang krimen, isang lalaki ang lumutang at kusong sumuko sa istasyon ng pulis sa Barangay Kupang, Muntinlupa. Sinabi ng lalaki na siya ay wanted at isa siya sa mga suspect na pumatay sa mag-ina sa Santa Rosa, Laguna. Siya ay si Ramoncito Gallo, isang tricycle driver at taga-roon din sa Barangay Kupang. Inamin niya sa PNP na isa siya sa umatake at nagligpit sa mag-inang biktima gamit ang isang martilyo. Itinuro din niya ang kanyang kasama sa krimen na nagngangalang Brian Avestado. Sinabi ni Gallo na siya ang nagligpit sa baby na si Denzel at si Brian naman ang gumalaw kay Pearl at siyang nagligpit dito gamit ang isang martilyo. Inamin niya na siya ang nakuhanan ng CCTV na ipinalalabas sa balita na lalaking may mahabang buhok at may sukbit na bag. Pero nang siya'y sumuko, maiksi na ang kanyang buhok. Maaaring yun ay para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Pero nagbago ang isip niya ayon sa kanya nang makita sa TV ang lalaking nag-hire sa kanila na umiiyak at humihingi ng hustisya. Ito si Boss Jeff, ang nag-utos sa kanila ni Brian Avestado na gawin ang hit. Richard Santa Ana pala ang tunay na pangalan niya, ang siyang asawa at ama ng kanilang mga iniligpit. Natakot siya. Naisip niya na baka mabaliktad sila
at madiin ang gusto sa kaso, samantalang ang lalaking yun na nag-utos para iligpit ang sariling pamilya. Ayon pa kay Gallo, una silang nagkausap ni Boss Jeff sa isang restaurant sa Alabang. Lagi itong nakasuot ng mask at sunglasses sa tuwing magkikita sila. Inilok sila nito ng tig 30,000 pesos ni Brian para gawin ang pagligpit. Nagkasundo sila sa presyo at ang sumunod na pagkikita nila, itinuro ni Boss Jeff sa kanila ang lokasyon at bahay ng kanilang target. Dahil curious kung sino ang kanilang katransaksyon, hiniling ni Gallo kay Boss Jeff kung pwedeng makita ang kanyang mukha. Pumayag naman ang boss at nakita nila ang itsura nito. Ayon sa mga sinumbaang salaysay ni Gallo, nagpanggap sila ng kasamang si Brian na mga taga-telecom para ayusin ang linya ng internet sa bahay ni na Pearl. At tulad nga ng bilin sa kanila ni Boss Jeff, ipinakita nila sa may bahay ang kanilang mga IDs at job order. Nang sila'y makapasok, ayon pa rin kay Gallo, nadako ang mga tingin niya sa mga litrato na nakadisplay sa may sala. Nagulat siya nang mamukaan kung sino ang nasa wedding picture. Si Boss Jeff ito. Di yata't siya ang asawa ng babaeng kanilang ililigpit sa araw na yun. Magkaganon man, tuloy ang kanilang plano. Nagpanggap silang parang may kinukumpuni at naghintay ng tamang oras bago nila gawin ang pakay. Nang oras na, naghudyatan na sila ni Brian. Sinunggaban nila si Pearl. Itinali ang mga kamay at paa at saka dinila ito sa banyo. Doon ay pinagsamantalahan muna siya ni Brian at nang matapos, inatake nito ang kawawang babae ng martilyo. Inamin din ni Gallo na siya ang nagligpit sa sanggol pero di niya ginalaw si Pearl. Sinabi din nito na ibinidyo pa nila ang ginawang krimen gamit ang cellphone ni Boss Jeff sa utos na rin ito. Nagnakaw din sila ng ilang mga gamit para pagmukhain nilooban ang bahay. Pagkatapos noon, dumiretso na sila ni Brian sa isang restaurant sa Alabang kung saan sila muling tinagpo ni Boss Jeff para isoli ang cellphone na may video at kuhanin ang kanilang kabayaran sa kanilang trabaho. Magmula noon, lagi nang balita sa TV ang pagpaslang sa mag-ina sa Santa Rosa, Laguna. Gayon din ang pananawagan ng naulilang padre de pamilya na si Richard Santa Ana. Lumuluha ito habang nananawagan ng hustisya para sa karumal-dumal na sinapit ng kanyang mag-ina. Nakaramdam si Gallo ng matinding takot sa tuwing makikita niya si Richard na nananawagan. Naisip niya na baka sa kanila lahat isisi ang krimen at mabaliktad sila, samantalang ang padre de pamilya mismo ang mastermind ng krimen. Kaya minabuti ni Gallo na kusa ng sumuko sa mga pulis at ibulgar ang kanyang nalalaman. Dahil dito, agad na sinampahan ng DOJ si Gallo at Brian ng 2 counts of murder at parricide naman kay Richard Santa Ana. Noong una, hindi makapaniwala ang mga kamag-anak ni Pearl na magagawa ito ni Richard sa sariling pamilya. Mabait naman ito at magalang sa kanila, ayon pa kay James Bone, ang kapatid na lalaki ni Pearl. Pero unti-unti, nalalantad na sa kanila ang lahat. May mga kakatuwa kasing ikinikilos ang kanyang bayaw na parang hindi normal, lalo na at siya ang naulilang asawa at ama. Isa na dito ay nung hingi niya ang tulong ng media para i-cover ang kaso. Gusto nila syempre na mabalita ng husto ang krimen at nang lumit ang mundo ng sospek para mahuli agad ito. Pero ayaw ito ng kanyang bayaw. Galit ito nang malamang nagpatawag siya ng media. Napipilitan na lamang itong humarap sa mga interview at sa tuwina, lagi itong nakatalikod sa kamera, nakamask, nakasombrero at nakasunglasses pa. Pilit niyang itinatago ang itsura na parang isa siyang suspect. Kabaliktaran naman sa iba. Ang katwiran niya, natatakot daw siya na baka balikan ng mga nagligpit sa kanyang pamilya at pati siya ay patin din. Ayaw din ni Richard
na paglamayan ang sariling pamilya at ang gusto ay ipakremate agad-agad ang mga labi. Samantala, matapos ang ginawang pagsuko ni Gallo at pagsasangkot kay Richard Santa Ana bilang mastermind, inimbitahan din si Richard sa istasyon ng pulis. Doon ay itinanggi niya ang lahat ng akusasyon laban sa kanya at hiningi ang tulong ng Public Attorney's Office Chief na si Persida Acosta. Ayon sa hepe ng PAO, maraming hindi nagkakatugma sa mga sinumpaang salaysay ng sospek na si Gallo. Naniniwala din ang abogado na si Gallo ay isa lamang fall guy para mabilis na maresolba ang krimen. Sinilip din nila ang CCTV kung saan sinasabing nagtagpo ang mga sospek at si Richard, pero wala naman silang kuha na talagang magkakasama silang tatlo. Dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya na nagsasangkot kay Richard bilang utak ng krimen, na-dismiss ang kaso. Makaraan ng 3 taon, muling nabuksan ang kaso nang madakip ng mga pulis ang ikalawang suspect na si Brian Avistado. Nahuli siya ng mga pulis sa GMA Cavite. Ayon kay Brian, si Richard Santa Ana nga ang boss Jeff na nag-utos sa kanila para iligpit ang mga biktima. Noong una, ayon pa dito, hindi nila alam na may bata palang involved. Ayaw sana nilang gawin pero hindi na sila nakaurong. Sinabi din ito na matapos nilang isagawa ang krimen ay nagkita-kita uli sila ni Boss Jeff at Gallo sa isang restaurant sa Alabang kung saan ito iniabot ang panghuling bayad. Lahat ng mga pahayag niya ay nagtutugma sa mga pahayag ni Ramoncito Gallo. Dahil dito, noong November 22, 2019, muling inaresto ng PNP si Richard Santa Ana habang nasa kanyang trabaho. Maraming tao ang dumalo sa kanyang arraignment. Nandoon ang pamilya ng bawat partido, pati na ang 2 sospek. Nag-plead si Richard ng not guilty. Umattend rin ang middleman na siyang naghanap ng hitman para kay Richard Santa Ana na alias Jojo. Ayon kay Jojo, selos talaga ang dahilan kung bakit gusto ni Richard na iligpit ang kanyang mag-ina. Ang paniwala nito, hindi kanya ang batang si Denzel at anak ito ni Pearl sa ibang lalaki. Ayaw sanang idamay ng 2 hitman ang bata, pero sinabi ni Richard na, "Kaya nga ang gusto ko, halang ang kaluluwa ng gagawa." Sinasabing mahusay sa computer si Richard Santa Ana at nabuksan nito ang FB page ng asawang si Pearl. Doon ay nakita nito ang mga pictures ng kanyang asawa kasama ang dating boyfriend nito. Dahilan ng matindi nitong pagseselos at pagdududa na hindi kanya ang batang si Denzel. Sa ngayon ay arraignment pa lang ang nangyayari at wala pang paglilitis. Sana'y manaig ang katotohanan at makamit ni na Pearl at baby Denzel ang hustisya para sa kanila.